Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin sa ngayon itong continuation doon sa ating napag-usapan kahapon dito sa Choco Mocho Flying Titans. Ating pag-uusapan yung kanilang pagkapanalo at the same time yung kanilang import, na kung saan ngayon ay umaani ng iba't ibang reaksyon, opinion at iba't ibang comments dito sa social media. So sa videong ito ating sasagutin ang tanong na kung saan is tama lang ba na yung ginawa ni Coach Dante Alinsunurin dito sa kanilang import na si Zoe Faki, or talaga nga bang kinawawa ni Coach Dante itong kanilang import. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So doon sa ating previous video mga kapolitika ay ating napag-usapan na kung saan is ibinangko po ni Coach Dante Alinsunurin itong kanyang import na si Zoe Faki. Kasi doon sa first set, kung inyong natatandaan doon sa ating previous na mention or na i-report na dito sa ating YouTube channel, ay natambakan po ng score itong Choco Mocho at nasa 14-25 nga yung score. 14 lang yung naging score ng Choco Mocho Flying Titans against dito sa rival team nila na Zeus Coffee. So actually akala ko is magtuloy-tuloy na yung pagkatalo ng Choco Mocho kasi ito yung ating forecast. At kasi meron itong twist nga na ginawa ni Coach Dante, kasi kung hindi yun nilabas ni Coach Dante itong kanilang import mga kapolitika is sigurado ako na matatalo yung yung Choco Mocho Flying Titans, kasi sayang yung mga binibigay nga na set ni Wong dito sa at itong mga setters ng Choco Mocho, nasasayang yung set, hindi naman ako convert into points. So ang ginawa sa second set ni Coach Dante is and the preceding sets is pinaupo na lang itong si Zoe Faki, at nalaman na rin natin base sa ating mga nakalap na impormasyon mga kapolitika na ito palang paupo at pagbangko dito kay Zoe Faki ay dumaan pala ito sa isang mahabang diskusyon, hindi lang dito sa side ni Coach Dante but at the same time dito rin sa mga assistant coaches ng Choco Mocho Flying Titans, kasi nakita rin kasi talaga rin nila yung kahinaan ng players ng itong import nga ng Titans. So nakita nila and they come up with itong malaking decision nga, mabigat na decision para sa kanilang team, kasi ang goal naman dito is regardless na yung feelings or nararamdaman ng players, basta maipanalo lang yung laro, most especially na may ranking silang inaalagaan. Okay, so nakita rin doon na kung saan is sabi nga ng mga netizen is medyo malungkot itong naging aura ni Zoe Faki base doon sa mga image na na-capture sa live, at the same time yung mga raw images rin ng mga netizen na nood mismo doon sa mismong game sa arena. Okay, so marami nakita, but at the same time after is naging happy naman itong si Zoe Faki kasi sobrang daming nagpa-picture sa kanya mga kapolitika, even though ganun ang nangyari. Okay, so ang tanong ngayon ng nakararami dito at tanong ng mga tao is tama lang ba or fair lang ba yung pagbangko ni Coach Dante dito kay Zoe Faki or sa kanilang import? Para sa akin yung personal na opinion is okay lang naman, kasi yes, tama naman, natural naman kasi tao naman itong Zoe Faki, so nasaktan rin siya doon sa pagbangko sa kanya at hindi na pagpapalaro, but all the while after all is maiintindihan rin naman niya bakit siya binangko, kasi may reason naman yan, hindi naman basta-basta na ibangko lang siya kasi sayang din yung bayad ng sa kanya ng kumpanya. Okay, so alam niya din yun sa sarili niya at understood na yun na kung saan is matatalo yung team, kasi after naipanalo ng Choco Mocho itong laro is napalundag itong si Zoe Faki, kasi nasa 20 plus points na itong Choco Mocho and ipinasok na nga itong kanilang import para naman hindi siya tuluyang ma-drain dito sa pagbangko sa kanya.
So after nung last point na na ipanalo ng Chocomocho is na natuwa itong si Zoe Faki. Kumbaga hindi siya mauulan ng mga bashers. Bakit mga kapolitika? Kasi atin palang napag-alaman base doon sa mga post sa social media na inaatake pala online itong si Zoe Faki, kaya naka-private na daw yung kanyang mga social media accounts. Okay, at meron pang nagsasabi na kung saan is mini-message daw talaga siya personally dito, especially sa Instagram. Okay, at the same time dito sa kanyang mga sa kanyang mga ibang social media account, mini-message daw personally, privately itong si Zoe Faki. Okay, so nakakalungkot naman na sobrang toxic ng fans ng volleyball. Kumbaga, ano naman ang gagawin ni Zoe Faki kung ganun lang ang kanyang skills talaga? Ano ba yung hindi natin siya mapipilit kung hanggang doon lang talaga yung skills ng kanyang paglalaro sa volleyball. Okay, kasi itong volleyball, it's a skill, kasi it's a talent, kasi ito mga kapolitika. So hindi natin siya mapipilit kung hanggang doon lang talaga ang kaya ni Zoe Faki, kahit i-bombard pa natin yan ng pangbabash. Okay, nakakaawa lang kasi ang toxic na mga Filipino supporter ay talagang pinimessage daw talaga, pinipm daw talaga according doon sa nabasa natin sa post din dito sa social media. So wag naman ganun mga kapolitika, at especially din dito sa mga supporters at mga tagahanga ng Chocomocho Flying Titans, kasi na nasasaktan rin itong taong ito, kasi nga winelcome natin dito sa sa Pilipinas, at ngayon na natalo na itong Chocomocho doon sa kanilang mga previous na laro is binash itong kailang import. So okay na lang din siguro na ibabangko siya, kasi niya naman yan is siguro naiintindihan din naman niya. Okay, masakit yon sa part niya, kasi dapat is andun siya sa loob ng court kasi binabayaran siya ng kumpanya, but after all is nasa upuan siya. Okay, so para sa akin is tama lang din yung naging desisyon ni Coach Dante Alinsunuri, at siguro pinapakinggan at nagbabasa-basa rin siya ng mga comment section dito sa sa social media mga kapolitika, kasi nakikita rin naman din ng mga netizen. And at the same time, sila na andun mismo sa venue is nakikita nila yung weakness at saan ba yung tinatarget talaga ng mga opponents nitong Chocomocho Flying Titans, which is nga itong kanilang import na si Zoe Faki. Kasi nakita natin sa mga receive, magaling siya sa serve, but sa receive dito mga kapolitika is dito medyo shaky yung kanyang receive. And at the same time, hindi pulido. Minsan nga is tumatagos lang sa kamay niya yung yung bola, especially dito sa mga malakas na spikers na kailang kalaban. Okay, so yun mga kapolitika, siguro na lang is iwas-iwasan natin yung pagbash dito sa mga import, kasi ganyan naman talaga sa laro, minsan may nananalo, minsan may natatalo. So siguro hindi ngayon season or hindi ngayon panahon ng Chocomocho Flying Titans. Okay, give chance to others naman kumbaga. Okay, so mga kapolitika, at actually kahit ang dapat na paghandaan din ngayon ng Chocomocho is itong kanilang laro sa mga susunod na araw, kasi hindi pa po tapos ang laban at early to celebrate nga. Yes, i-celebrate, but at the moment lang, kasi dapat maghanda pa rin sa mga susunod na laban, at ito yung maging schedule sa susunod na laban. Sa July 30 po mga kapolitika, Tuesday po ito, ang maglalaro po ay Farm Fresh at Gallery sa 1 PM. Sa 3 PM, Cheritigo versus Creamline. Sa 5 PM, Nextled at PLDT. Sa August 1 naman ay yung Pool B, balik tayo sa Petrogas at Signal sa 1 PM. Sa 3 PM is Capital One versus Chocomocho. At sa 5 PM naman is Zeus Coffee versus Akari. So ito yung mga next schedule sa nangyayaring PVL Open Conference. At sa next na mga videos natin, magbibigay tayo ng mga forecast at mga ano ba yung basa natin dito sa mga susunod na laro. Kasi sa tingin ko naman is talagang medyo mahirapan dito itong Chocomocho dito sa Capital One, most especially na andito din yung import ng ng Capital One. Okay, but titingnan natin kung ano ba yung maging matimbang dito. Ito bang Chocomocho or Capital One ang may possibility na mananalo sa susunod na laro. Mga kapolitika, yun lamang ating personal na opinion ating pag-usapan sa video ito. Kayo, ano ba sa tingin ninyo? Tama lang ba ang pagbangko kay Zoe Faki dito sa Chocomocho Flying Titans? At tama lang din ba ang naging desisyon ng kailang coach?
At dapat lang ba na mag-focus itong Chocomocho Flying Titan sa mga local players nila? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.